Paano mag-install ng Lux Power Inverter? Tayo na mga kasolar. Yan ang ating alamin. Okay, welcome back mga kasolar. So, welcome to another video tutorial. So, medyo matagal-tagal tayo nawala. Medyo busy. So, yan, ipipix lang natin yung ating setup. And at the same time, ituturo natin yung connection sa ating inverter to Wi-Fi. So, para at least na monitor natin kahit nasa labas tayo. So, installation siguro ng ating panels is to follow for another videos. So, ayan guys, hopefully may matutunan tayo. So, ito yung aking setup, 5 kilowatt hybrid on-grid, off-grid inverter. So, powered by Lux Power. So, ayan. Ito yung aking electrical safety. So, nandyan yung ating AC SPD. So, meron tayong MTS dyan at meron tayong breaker para sa EPS. So, meron din tayong dalawang DC breaker and dalawang DC SPD. So, nakadalawang string tayo. So, ito yung ating AC isolator. Ito yung ating DC isolator. Dalawa siya. So, normally yung isa is ginagamit ko for testing purposes. So, ito yung ating battery breaker. So, complete yung ating safety device. So, actually, hinahayaan ko talaga itong naka-open for demo purposes and parang makita yung ating wirings. So, yeah. Pwede naman natin takpan yan. So, okay guys, after natin may connect yung ating panels and inverter, so commissioning na tayo. So, punta tayo sa ating App Store or Google Play, Google Store, Play Store sa Android. Ayan. Search natin yung Lux Power. So, search natin. So, ayan, Lux Power View. So, download natin yan. Open natin. Ayan. Ito na yung ating apps. Then, connect tayo sa ating dongle. Search natin yung ating dongle. So, normally, BA. Then, serial number ng ating inverter. So, select natin yan. So, connected tayo. So, punta na tayo dun sa ating apps na Lux Power View. Then, try natin local connect. So, allow natin. Ayan, connect siya. Ayan. So, connected na tayo sa ating inverter. So, initial setup, kahit walang wifi, ay nakikita na natin na working yung ating system. So, pwede natin punta tayo dito sa set. So, i-read natin. Read all. So, makikita natin yung date. Pwede natin i-set yung date. Yung PV input. So, nandito na lahat. So, magkakaroon tayo ng initial settings. So, ayan. Frequency. So, nandyan naman lahat. Pwede natin iset yan. So, gagawa na lang tayo ng separate videos para sa mga configuration na yan. So, paano naman i-connect sa router yung ating dongle. So, punta tayo ulit dito sa ating Wi-Fi. Search natin yung dongle serial number ating inverter. So, connect tayo dyan. So, yan, BA, serial number ng ating inverter. Then, punta tayo sa ating Chrome. So, sa address, type natin yung ating IP address na 10.10.10.1. Enter natin yan.
So, magtatanong siya ng ating password. So, admin tayo. Ating username, password, admin. Sign in. So, ayan. Pasok na tayo sa configuration ng ating inverter. So, normally, lagay natin sa English. So, naka-English naman siya. So, refresh natin konti. Medyo maulo yan. So, English. So, ito yung ating mga settings. Teka na. So, doon tayo sa English. Then, nakikita natin dito yung lalakay natin yung station mode settings. So, punta tayo sa station mode settings. Click natin yung station mode settings. So, pumasok siya dito sa station parameters. So, i-type lang natin yung scan natin. So, makikita natin yung ating router. So, select natin yan. Okay. Then, type natin yung password. Then, save natin. Tapos, take reboot. Module to take effect. So, yes natin. Okay, once connected na yung ating Wi-Fi dongle sa router, pwede na tayong mag-monitor kahit nasa labas. So, punta tayo sa Google Chrome. So, type natin yung Lux Power Login. So, ayan. Piliin natin dito yung Lux Power Tech. So, ayan. Login tayo. Kung wala pa, mag-register muna tayo. So, yan. So, normally ako naka-register na. So, mag-sign na lang ako. So, yan. Aking user and password. Sign in. Yun, ayun na. So, napakaganda ng ating apps monitoring. Ayan. Guys, ayan na yung ating monitoring. Kitang-kita natin yung ating utility, yung ating house consumption, yung ating harvest, at yung ating battery. So ngayon 318 na. So ang nagsusupply na sa akin is yung panel at saka battery. So yung Meralco ko is standby. Ang aking consumption is 1.3 kilowatt. So 0 tayo sa Meralco. Ang ating harvest is single panel string, 206 watts na lang. So sinusupply ng tinutulungan ng battery. So ito yung aking station. So ito yung ating solar yield. So yield today, ayan,
11.1 kilowatt hour. So ang aking total yield na is around 13,795.1. So once click natin to, makikita natin yung ating pie graph. So yung load today, charge today, export today. Okay. So dito naman sa battery charge and discharge, charge today 6.1, total charge 7,310 kilowatt hour, then discharge, total discharge 6.6 kilowatt hour. So andito rin yung ating na-feed in sa Meralco. So na-import natin ngayon is 5.4 ating total import. Then nakikita rin yung export. So and then yung consumption today usage 10.9. So yan. Okay guys, malinaw. So actually yung aking system is generation na ng 13,795 plus 6,681.2. So i-compute muna natin sandali. 13,795 press natin ang calculator. 13,795.2 plus yung na-discharge ng ating battery 6,681.2 equals 20 kilowatt hour, 20,476 kilowatt hour. So ito kung i-multiply natin sa charge ngayon sa times 12 is around 245,716.8. So medyo naka-ROI na tayo sa ating investment ng panels siguro and inverter. So yan na, simula nung pinabit yan, ito na yung ating na-save. So yan, katibayan na good ang solar. So dito nakikita natin yung graphics, graphic charts. So yung solar production, yung battery, yung export, saka yung consumption. So may mga papansin dito sa mga graph, tumaas na yung aking mga consumption. So actually nag-adjust pa ako sa panel kasi inaayos. So kaya bumaba yung aking generation. Pero pa-ready na yan for expansion. Ayan, papansin natin. So pag click natin dito, December 4. So makikita natin yung ating date, yung production 13 kilowatt, battery 6.8, export to grid 0, saka yung consumption natin medyo malaki 20.4 pa aircon kasi. So yan, pwede natin yan tingnan isa-isa. Ayan, pwede rin tayo sa here. Total natin. Ayan. So may representation din dito. Ayan. Okay. So ito yung ating. So
time, ayan yung oras, PB 2.6, battery charging 2 kilowatt, also grid power 0 tayo, consumption 566, state of charge 60%. So yan, ito nakaganda. So kung installer naman kayo is nandito tayo, pwede tayong mag maintenance dito. So gagawin din natin to ng separate pero brief overview. So overview, so pwede tayo pumunta dito sa data. So ito yung ating data chart. So pero normally sa installer nandito tayo sa history. So ayan yung history natin. Dito tino-troubleshoot. So makikita natin yung date, yung serial number, yung date. So yung status niya, yung power niya, power ng PV, yung battery voltage and battery SOC. So power charge and discharge ng battery. So kung nagloloko yung grid at ang ating frequency, so dito siya. So medyo complicated na din to pero napakadali lang naman. So yan. Kompleto na siya. Frequency, kung mayroong voltage ang battery, kung nag-brown out, tapos events history. So yung mga nangyari sa ating client. Nandyan pa natin voltage, low voltage, no AC connection. So yan, napakadaling mag-troubleshoot kahit na malayo. Ayan guys, kita mo guys, nakita na natin kagandahan ng Lux Power. Okay guys, thank you. Okay guys, ito yung ating mainboard ng Lux Power. So kita natin yan. Ito yung kanyang mga pyesa by parts. Ito is under repair dahil sa misinstallation or not proper installation. So, yan. Pero kikita natin yung kanyang mainboard. Magandang pyesa, quality, yung capacitor. So ito yung pinaka mainboard, screen board, I/O board, parts yan. Ayan guys, Lux Power. Ang ibig sabihin nito, kahit gaano kaganda yung ating or gaano katibay yung ating inverter, once na nagkamali sa installations or not properly installed, ay magkakaproblema pa rin tayo. So yan, kitang-kita natin sa component. So that is tayong ito, planning for testing. Okay guys, tapos na.
dalawang Dynes 51.2, 100H. Ito yung ating 12 kilowatt hybrid on-grid off-grid inverter na Lux Power. Yan, yan. Thank you. Okay guys, ito nga pala yung ating installer ng solar. 5 kilowatt hybrid on-grid off-grid. Tara, samahan niyo. Dapat tayo. Ayan. Tapos na. Okay guys, ito yung ating system setup. 12 pieces, 450 watts. Yan. Ayan, ito yung ating inverter. Lux Power, hybrid on-grid off-grid. 6 kilowatt. Ito yung ating safety breakers DC side. Ito yung ating AC side. Ito yung ating APS. Tapos ito yung ating battery breaker. So, 2 pieces, 100 AH, 48 volts, 9.6 kilowatt hour battery storage. Yan. So, ayan ang ating setup. So, nakakonect na yan, working na. Hindi pa nawala ng internet, kaya yun, hindi pa connected sa internet. So, ayan guys, yun lang naman ang ating setup. Thank you.